So what's up mga tol at Baji TV again. Kamusta po ang bawat isa? At muli na naman po tayong nagkita-kita ngayong araw mga tol. At ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ko na patatagalin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol ulit sa interview to mga tol. Na meron pa rin kasing nag-BBM sa akin. Patunayan mga tol, meron na tong video Last 3 years pa yata to. Kaso napakatagal na nun. Nasa pinakailalim na yata to ng ng YouTube channel ko sa mga videos doon. Kaya gagawin ko na rin ulit ng video to para nang sa ganun sa mga nagtatanong sa akin diyan, nag-PPM sa akin, idol, any tips paano makapasa sa Japanese interview? Actually mga tol, meron talaga akong video na to pero dahil sa mga nagtatanong sa akin, gagawin ko ulit to ng video. Siguro kahit paano makatulong sa inyo. Nang sa ganun maipasan niyo yung interview kung sakaling sasalang ulit kayo sa hot seat. Hindi ko po sinasabi to para magbagali. Hindi naman po ako expert pagdating dito at ako gusto ko lang din makatulong sa inyo kasi ito po base po to sa mga experience ko dati nung interview na yon. Hanggang ngayon mga tol effective pa rin naman to at nag-e-exist pa rin naman to sa mga interview na ganyan mga tol. Kaya panoorin mo itong video na to, kailangan tapusin mo to para sakali magkaroon ka talaga ng kaalaman, kumbaga knowledge gano'n para yun nga sinabi ko rin na kung sasalang ka sa interview, alam mo yung gagawin mo kahit paano, meron kang idea na makukuha pagdating mo sa interview na yan. At ito yung mga tol, meron po ako sa inyong ibibigay na 7 tips. Ito po naranasan ko to mga tol nung panahong aplikante pa lang ako, nung bago pa lang ako nag-a-apply at nung in-interview ako mga tol. Ito po yung ginawa ko, ito po in-apply ko sa sarili ko. At yun nga tol, at naging effective naman siya kahit papaano at nakatulong. At ito mga tol yung mga ilan sa mga tips na bibigay ko sa inyo. At ang number 1, unang-una dapat presentable kang tignan. At yun ang kailangan, siyempre, umpisa pa lang mga tol, puntos na kaagad yun sa hapon na dapat malinis kang tingnan, maayos yung kasuotan mo. Halimbawa sa lalaki, yung bagong ahit ka, mag-ahit ka, kung may bigote ka o kaya may balbas ka, ahitin mo yan tol, saka ayusin mo yung buhok mo, wag kang long hair, hindi dapat yan tol, hindi pwede yung long hair kang masalang ka sa interview, dapat maayos kang tignan, saka wala kang hikaw o kaya hindi ka pwedeng mag-shakes din yung pagdating sa interview mga tol, dapat presentable ka tingnan. At sa babae naman, dapat kung mahaba buhok mo, dapat mag-headband. O kaya kahit magpusod ka, mag-ponytail ka. Tapos hindi ka pwedeng masyadong mabango tol. At ayaw ng mga hapon yun, yung masyado kang mabango. Ako dati, sa trabaho ko nagpabango lang dati ako. Calvin Klein pa yung ginamit kong pabango. Galit sa akin leader ko, bakit? Ang baho ko daw, sabi sa akin. Kusay yo, sabi sa akin, nababahuan sila pagka masyadong mabango. Pagdating sa hapon, ayaw nila yung masyado kang gumagamit ng pabango. Kaya iwasan mo yung pabango to. Dapat ang gawin mo, good looking ka tingnan kahit sa lalaki o sa babae. Mag-ahit sa lalaki. Yun, number 1 yan mga tol, na dapat presentable kang tingnan. Sa amin kasi noon, hindi ko lang alam kung sa ibang agency kasi. Hindi ko alam kung anong pinapasuot sa kanila ng agency nila. Sa amin kasi ang sinuot lang namin noon, yung white polo shirt. Tapos sa pambaba, denim lang, jeans, ganoon, maong lang. Okay na yon. Hindi naman kailangan na hindi naman kailangang bonggang-bongga yung suot mo na nakatuksido ka, naka-coat ka, hindi naman gano'n. Sa amin, simple lang, casual lang din na polo shirt. Basta may collar, basta kulay puti, okay lang yun. Saka kung may tattoo ka tol, medyo takpan-takpan mo yan. Meron naman yata na bibili na pantakip yan sa tattoo mo. Halimbawa, highly visible yung tattoo mo, medyo takpan mo. O kaya naman kung lalabas siya sa may manggas ng ng suot mo, medyo habaan mo na lang siguro yung polo shirt na isusuot mo tol para hindi naman gaano ma-distract yung hapon tol. At yun lang mga tol, at isa yan sa tip na may bibigay ko, yung dapat maging presentable kang tingnan. Pangalawa, napaka-importante ng pagbati mga tol. Halimbawa, interview, ang katawagin na yung pangalan mo at ikaw na ang susunod na interviewin, pagpasok mo ng pinto, medyo kakatok ka pa rin mga tol. At sign yan mga tol ng paggalang din yan sa mga hapon. Tapos pagpasok mo ng pinto, halimbawa umaga, sabihin mo, "Ohayo gozaimasu," ibig sabihin nun, good morning. Pero minsan, minsan yung interview sa sobrang dami ng aplikante, inaabutan din ng, halimbawa after lunch, gano'n. Naabutan din yan ng hapon dahil maraming aplikante. Sabihin mo halimbawa after lunch na hapon na, sabihin mo pwede mong gamitin yung konnichiwa. Yan, babatiin mo yung hapon, tapos pagkatapos mo sabihin na gano'n, magano kayo, sasabay mo rin ng konting ngiti, gano'n. Tapos pagkatapos mong ngumiti, siyempre sasabay mo ng medyo yuyuko ka ng konti na ganito. Yan, pagkatapos mong mag-smile, ngingiti kang gano'n. Medyo magbabaw ka sa kanila. Sign yun ng pag-respect sa mga hapon, yung pagbabaw sa kanila. Tapos pagkatapos doon, after mo magbaw, wag ka agad-agad na upo. Hintayin mo sabihin sa'yo na parang okay, take your seat, parang gano'n. Yun, pag sinabing umupo ka na, yan, saka ka pa lang upo. Tapos yun, magkasapasalamat ka.
na arigatou gozaimasu means maraming salamat po. Yun ang number 2 na na isalang-alang mo kapag interview, yung pag-greet sa pagngiti mo. Importante yan, tol. Ang pangatlo sa listahan, yan, napaka-importante niyan, tol, pagka dating sa interview, yung pag-upo na maayos. Kailangan, tol, pagka uupo ka, dapat nakaganito ka lang, straight body ka lang, tapos yung kamay mo nasa ibabaw lang ng hita mo o tuhod mo, ganon. Hindi po pwedeng galaw ng galaw yan na parang may kitikiti sa katawan na galaw ka ng galaw. Saka ka lang, diretso ka lang sa kausap mo. Hindi po pwedeng kamay mo galaw ng galaw, nasa ibabaw na ganon. Tapos kailangan straight body ka lang na ganon. Sit properly nga di ba? Kaya sinabing sit properly. Kailangan okay ang pagkakaupo. So yan mga tol, isa yan sa may bibigay kong tip, sit properly. At ang pang-apat, kailangan malakas boses mo, tol. Hindi ko sinasabi dito na malakas yung boses mo na para kasi sigawan mo na yung hapon. Hindi ganun, tol. Huwag mo sisigaw yung hapon. Dapat yung parang genki lang yung boses mo na sakto lang, yung klaro lang, tol. Tapos hindi ko rin naman sinasabing mahina kasi mayroong mga hapon dito na pagka yung ibang hapon dito medyo mahina yung pandinig. Kaya dapat yung boses mo medyo talagang sakto lang yung lakas. Lakasan mo yung boses mo para magkaintindihan kayo, para marinig niya. Kailangan intindihin mo rin sasabihin niya para masagot mo na maayos. Meron kasing Japanese na marunong din mag-English. Tatanungin ka naman yan in English, tapos sasagutin mo naman siya English din. Pero merong mga hapon na hindi marunong mag-English dito Tapos, pero tinatranslate naman yun ng mga agency staff para ma-translate sa Tagalog. Pwede mo sagutin ng Tagalog at itatranslate din naman nila sa Nihongo sa pagdating sa employer at para magkaintindihan kayo. Kailangan klaro ang boses mo, lakasan mo yung boses mo pagka sumasagot ka. At ang panglima, eye contact. Yan, napaka-importante po yan, yung eye contact na yan. Paano masabi? Paano ko nasabi? Eto, makinig ka. Good eye contact in an interview means you are interested to appreciative of an employer time. English yun Tandaan mo po yan. Yan po kasi tinitignan ng employer kung gaano ka ka-interesado sa kanila, kung gaano ka kasincere sa mga itatanong nila sa'yo. Napakalaking puntos yan, tol, sa iyo para sa interview. Dahil pag eye to eye contact ka, malaking bagay yun para sa kanila. Na-appreciate nila ng gusto yun. Yung nakatitig ka lang sa mata nila. Hindi po pwedeng lilingalinga ka dyan habang ini-interview ka. Parang bawas points yun, tol. Kaya iwasan mo yan. Kaya gagawin mo eye to eye contact lang. Parang may tapa-oong dito ng kabayo. Saka nakapokus ka lang sa kanya. Ganun. Ayaw ng hapon ng lilingalinga kang gano'n. Na parang kang addict na. Parang may nag-aabang sa yung espiya ng mga polis. Hindi pwede yun, tol, sa interview. Kailangan nakapokus ka lang sa kanya. Napakalaking bagay para sa iyo. At ang pang-anim, lagi ka nakangiti. Kada may sasagot ka sa interview, kada may tatanong yung employer mo, tapos sasagot ka, kailangan pagkatapos mong sumagot, kailangan sasabayan mo rin ng ngiti, tol, para naman maging para maging cheerful kang tingnan. Hindi ko naman sinasabing ngiting aso Wag yun. Dapat yung ngiti mo tamang tamang swabe lang, yung hindi ngiting nangiinsulto. Dapat, tol, lagi parang parang relax ka lang, chillax ka lang nasasagot at sasabihin mo lagi ng ngiti. Nang sa ganun, malaking puntos din yun, yung pagngiti sa hapon. Nakakatulong yun, tol. Ang pampito. Yan, lagi ka magpapasalamat, tol. Pagkatapos sa interview, pagtayo mo ng upuan, magte-thank you ka diyon, tol. Sasabihin mo, thank you so much, o kaya thank you very much. Halimbawa, sa Nihongo naman, sasabihin mo, domo arigatou gozaimashita. Yan, malaking points yan, tol, at makikita ng hapon yan, ma-appreciate ng hapon yan, yung marunong ka magpasalamat sa kanila. At malaking puntos yun para sa kanila, mga tol. At para sa iyo na rin. Makikita nila na sincere ka talaga sa kanila at baka malaking potential na ma-hire ka nila pagka marunong ka mag-thank you sa kanila. Kahit sino naman, tol, gagawin yan. Kailangan, huwag mo kakalimutan na magpasalamat sa kanila sa sandaling matapos sa interview nyo. So yun lang, mga tol, ang may bibigay kong tip. At meron pa palang panghuli, mga tol, napaka-importante nito. Ito sana, mga tol, hindi ko rin sasama to sa listahan pero napaka-importante isama na ito. Kasi alam ko naman na bawat isa naman sa atin bago sasalang sa interview, yan naman ang pinaka-unang-unang ginagawa kasi napaka-importante niyan. Yan ang pinaka-importante sa lahat na gagawin mo, yung magdasal. Kasi dito, itong pagdadasal na to, ito yung magbibigay sa atin ng knowledge, ng kaalaman, saka ng lakas ng loob para hindi tayo ma-pressure pagdating sa interview. Yun lang, mga tol, sana kahit paano na-inspire kayo, sana kahit paano may natutunan kayo dito sa sinabi ko na to, sana makatulong to. Good luck sa interview, mga tol. Gabati ko asay, mag-ingat kayo palagi, gumawa lagi ng mabuti sa kapwa, lagi ko sinasabi.
At God bless, sana makapasaya kayo. At pag hindi kayo makapasa, okay lang yan tol, huwag kang titigil tol. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong titigil. Magpa-line up kayo na magpa-line up hanggang sa masilig kayo. At darating din yung time nyo mga tol na masisilig kayo, makakapunta kayo dito sa Japan, makakapagtrabaho kayo at matutupad nyo yung pangarap nyo mga tol. Basta huwag nyo lang kakalimutan lagi na magdasal. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Bago mo gawin ang mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo, kailangan unahin mo lagi ang pagdadasal. Dahil yan ang magiging way mo, yan ang magiging, parang magiging control sa'yo yung pagdadasal na yan. Yan ang magbibigay daan sa'yo, yung pagdadasal. Yan ang pinaka-importante sa lahat ng aspeto ng buhay tol. Sabi nga po sa Bible, sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa iyong mga mithiin. Di ba tol, mga napakasarap pakinggan, napakasarap mabasa, napakasarap malaman. So yun lang mga tol, at maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa ilang minuto. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa video ito. So yun lang, at di ko rin alam kung paano tatapusin itong video, kaya ganito na lang, bigla lang ulit, nawawala.